Inaasam niyo na po bang makabili ng sariling bahay sa mga susunod na taon? Abay, may payo po at tips ang isang kababayang financial expert sa Calgary sa kung paano makakaipon para sa napakataas ng down payment ng pinapangarap na tahanan. Narito ang report. Bawat pamilyang Pilipino sa Canada, sariling bahay ang isa sa mga pinapangarap. Bakit nga naman magbabayad ng malaki buwan-buwan sa isang paupahan na maaari namang ibayad sa isang tahanan? Ang problema, down payment, na ngayon ay nagkakahalaga na ng humigit kumulang $50,000 o pataas pa. Pero ayon kay Mark Quintin, ang founder and president ng Kaizen Insurance and Financial Services sa Calgary, hindi ito imposible lalo na kung paghahandaan. Isaan niyang pinakamabisang paraan para makapag-ipon, magbukas ng RRSP account o Registered Retirement Savings Plan. Wala ng tax kapag winidraw para sa unang bahay, may tax refund pa. We can withdraw certain amount of money sa RRSP para ipang down payment sa bahay. Na pag nag-withdraw ka, walang tax. Under the home buyer plan yun. Dati, 35,000 ang maximum nun. Pero yung 2024 budget, effective April 1, this year, tinaas na yung 35,000 into 60,000. So ang ibig sabihin lang nun, kung nakapag-ipon ka ng 60K, pag winidraw mo yun at bibili ka ng unang mong bahay, walang tax yun. Maganda rin anyang magbukas ng FHSA o First Home Savings Account. Parehong nag-iinteres ang mga nasabing account kaya lalago ang inyong pera. So the question is hindi RRSP or FHSA. Actually can do both eh. Withdraw mo to, withdraw mo yan. Down payment mo. Isa pa anyang maaaring pagkunan ng down payment, mga regalong pera o donasyon mula sa pamilya. Well, if you have a mom, your dad, your siblings who could give you money, pwede yun. Kasi yung mga lender, kailangan nila gift letter, na ikaw binigyan ka ng tatay mo ng dismil. Kailangan nila ng proof. Gift letter yun, hinihingi ng lender yun. Para yung dismil na ibinigay sa iyo, pwede mo ngayon gamitin. Pandagdag down payment. At kung kulang pa rin ang pang-down payment, isa ring opsyon ang RRSP loan. Less than 500,000, 5% minimum. So kung for purposes of calculation, sabi mo kalahating million, 5% of that is 25K, di ba? So nakiipon na kami ng mga 15, 17 to 20K. Kulang pa kami ng mga 5,000. Then I tell them, RSP loan tayo. Dagdagan natin yung 5K. Nabubuo namin yun. And then eto na. Bili silang bahay. Kasi intact na yung yung down payment money. But we have to make sure we look at the expenses side. Batid ni Quintin na mabigat ang maglaan ng pera pang ipon sa bahay, lalo na sa dami ng bills sa Canada. Ang isang susian niya, magtipid at magtiis muna. Huwag muna tayong bumili ng brand new. If you can buy a second hand na walang monthly, go for it. Bakit? Nasaan ba ang trabaho mo? Kung ang trabaho mo lang naman malapit sa community, okay ka lang, di ba? Kasi tandaan mo, plano mo bumili ng bahay in 2 to 3 years. So, number one on the expense side, the biggest would be the car. Kamusta mga credit card natin? Are we paying them on time? How much do you pay? Are you just paying the minimum amount? No. Hindi pwede yun. Dagdagan mo yung bayad mo. Okay? No delays. 30, 60, 90 days, may impact yun sa credit score natin, credit report. You have to pay, bayaran mo credit card mo on time at wag minimum. Binubusisi din daw kasi ng mga bangko at lender companies ang inyong credit score. Mas may laban anya na maaprubahan sa mortgage kung ang credit score ay mas mataas sa 680. Lalo na kung ang bibiling bahay ay nasa malalaking syudad tulad ng Vancouver kung saan milyones na ang usapan sa bentahan ng bahay. Magali, alam mo yung condo, 750 starting, 850 starting. Alam mo ba yung 850 sa Calgary? Oh my gosh. Single detached, 2,400 square feet. Di ba? Ang laking diferensya. Same thing on the east side, of course, on your side, Ontario.
Right? I mean, yun. Big cities, mas mahal talaga ang bahay. Sadyang ang hindi biro ang makabili ng bahay, pero kung may tamang pagpaplano at matinong payo mula sa mga eksperto tulad ni King Tin, hindi imposibleng makamit ang pinapangarap na tahanan dito sa Canada.